Ito nga pagsugod karon magatugyan kita diya sa Ginoo pinagi sa ampo kanimo o Dios ka langit no nagapasalamat o nagadayeg no usab kami tungod kay ikaw naghatag og dugang tsansa oportunidad alang kadamo nga makabasa o makapamalandong makapatalinghog o Dios sa imong balaang pulong. Panalangin ni o Dios ang tanan nagapaminaw karon diya sa ilang panimalay tagsa-tagsan lang ka mga radyo o sa tanan mga Facebook friends nga nagapaminaw, nagafollow ni ini. And even Father God, sa tanan nga scan o maka-follow ni ini later, Ginoo. Nagapray ko nga ikaw gyud maga-bless sa tanan karon sa tibok buluhaton. Di sa i-pray. In Jesus' name. Amen. Niini karong higayon nagapasalamat kita sa Dios tungod kay siya matinumanon sa atong kinabuhi og ang pagpamatuod ni ana nga siya matinumanon hangtod karon nga adlaw ania kita padayon nga gitagaan niya niining maong oportunidad og sa atong pagpadayon nga pagpamalandong sa atong nga devotional gipakamaayo nato nga magtuon kita padayon din sa Colossians chapter 3 verses 1 down to verse 4. Mao ang ato ang tutukan para karon nga adlaw. Nagahisgot about pagdasig, pag-challenge, pag-encourage ni Apostle Pablo sa mga magtutuo sa mga Kristohanon and including kanato karon sa atong kapanahunan to continue on living with our position in Christ. Kung unsa ka atubangan sa Ginoo, unsa ang paglaom, unsa ang kasiguruduhan or ang assurance nga imong nahuptan gikan kang Kristo tungod kay ikaw nagtuo o nagtungyan sa imong kinabuhi kaniya, kinahanglan ikinabuhi nato kini samtang ani apakitan ni ining kalibutan. Dinhi si Apostol Pablo naga-encourage siya, nagadasig siya sa iyang mga magbabasa to turn away from their false teachers. Dito sa Colossae, during this time, grabe daghanang mga false teachers nga naga-disturbo o nagahatag og mga samok sa mga Kristohanon og mao kining naghatag si Apostol Pablo og padayon nga pahinumdom, pag-encourage siya magbabasa o pag-remind nga maglikay sa mga false teachers. Di-remind niya, pinaagi usab sa pagpahinumdom concerning sa posisyon sa Kristohanon diha kang Kristo, that they were also united with Christ sama usab kanato karon. He also urged them to continue living in keeping with their position in Christ. Sama usab kanato this time. Ato makita ang atong passage sugod sa verse 1. Basahon na to. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. In verse number 2. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with him, with Christ in God. In last verse, when Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Kung imong balikan higala, tungod kay ang atong unang ginikanan nga mao si Adan ug si Eva, since Adam's fall into sin, and most of us nakabalo ni ini, no? Na tungod kay nahulog si Adan sa pagpakasala, man is sinful by nature and selfish by practice. His priority revolves around himself, to his needs, to his comforts, and to his desires. Mao kana siya ang nahimo nga resulta gumikan sa pagkahulog sa atong unang ginikanan ni Adan o ni Eva sa pagpakasala. Instead of
God-centered ang ilahang pagkinabuhi before na bali, no? Nahimo nga self-centered, na divert ang ilang attention, na divert ang ilang interest sa pagkinabuhi sa atong unang ginikanan, o believingly nga tanan pud lang kaliwatan pareho nila og kahimtangan, no? Base sa atong mabasahan sa Biblia. In other words, the pursuit of man is anything which brings self-satisfaction. But what about the child of God? Should we remain self-centered or what? Kung ingon anak man ang nahitabo after na nakasala ang tao, nahimo siyang self-centered, ang iyang ginapangita, ang iyang ginahimo, only mga butang nga makahatag og self-satisfaction. Ikaw higala, kita, nga nakabalo sa balaang kasulatan, nakadawat sa balaang espiritu, nakasabot sa mga sugo sa Ginoo before siya moabot. Padayon ba kita maging self-centered, or ato na itugyan ang kinabuhi sa Ginoo o maging God-centered being kita, as Christian. Now, in our text, Paul pointed out our union with Christ in His death, in His burial, and in His resurrection. Kung kita nagtuog, nakadawat kay Kristo, gi-consider kita nga kita nahiusa diha kay Kristo, we are united with Christ. Naapil kita, sama ra nga naapil kita sa iyang pagkamatay, naapil kita sa paglubong, o naapil kita sa dihang siya gibanhaw. Ingon nga si Kristo naglingkod diha sa tuo sa Dios, samahan kita usab, mura usab og nakalingkod o anaan ining posisyon tungod kay kita, we are united in Christ. Kung si Kristo na-conquer niya ang sala nga naghatag og punishment, alang ka nato, hinumdumon nato, kita usab magkinabuhi nga suppose dili na ulipon sa pagpakasala. Mao kana siya, since God raised us with Christ, kay gibanhaw kita uban kay Kristo, mao kini ang ato nga hinumdumon. We need to continue on to live with our position in Christ. Kung unsa ka atubangan sa Dios, ipakita nato, ikinabuhi nato kini accordingly sa iyang expectation. How to continue living our position in Christ? Paano man kini mahitabo? Number 1, simply by continually seeking heavenly things. Mao kini siya ang unang butang nga gipaabot ni Apostol Pablo. Paano kita magkinabuhi? Ingon nga positionally we are united with Christ by continually seeking heavenly things. Padayon sa pag secure or sa pag pangita or sa pag hatag og unang prioridad sa mga langitnong mga butang, or shall we say ang pagbuhat sa mga butang nga alang sa kahimayaan sa Ginoo. Mo ingon sa verse 1, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. If, ang word din nga if gala, kung imong tan-aon, nagahatag siya kung tinuod nga kamo na banhaw ubang kay Kristo, kung tinuod nga imong kinabuhi na diha kang Kristo, natago diha kay Kristo. Unsa iyang advice? Unsa dapat kita magkinabuhi? We need to seek those things which are above. No? Ang ato interest, ang ato nga prioridad sa kinabuhi, mao ang mga butang nga iya sa Ginoo. Seek is the first of many commands in the remaining practical section of this book, the book of Colossians, which means emphasize ini is to pursue sa mga butang
nga naghatag og glory sa Ginoo, to pursue or to reach for or to endeavor to obtain or to desire to possess. Now, hinumdumo nato nga dili kini mao ang normal nga kinaiya nato. But tungod kay nahiusa kita diha kay Kristo, gibag-o niya ang atong mga handom dili lang para na lang sa atong sarili, but para usab sa glory o sa kahimayaan sa atong Ginoo. Before we use seeking for our own desires or our needs, our comfort, or our desires, our family, our problems, no, mao na atong focus, or so on and so forth. Of course, all of these are legitimate, no? Makatarunganon kini. Kay dili man pwede nga di ato nang i-neglect. Pero atong hinumdumon higala nga kung dinhin lang tataman, dinhi ang period sa atong kinabuhi para lang sa atong sarili, ang tawag siya o ginatawag, it will become legitimately evil. Kung ang atong pagkinabuhi karon para na lang yun sa atong sarili, para na lang sa atong kaayuhan, hinumdum na ito igala, dili na siya mao ang the best. That is legitimately evil. Kumusta nga imong pagkinabuhi karon igala? Is it for God's glory or para lang sa pagtagbaw sa imong sarili? No? Let's be honest and let's be teachable sa Word of God. No? Unsa man ang anaa sa Kristohanon sa diyan kita na hinuo sa diya kay Kristo, aduna kita ginatawag na bag-ong target, bag-ong interest sa atong kinabuhi, a new aim. Man is born to aspire. Na tao kita nga naga-aspire, mao gana atong nature. We are children of God. The moment nga ikaw mingtuog, mingtugyan sa kinabuhi kay Kristo, gitawag kag son or daughters of God. No? A believer, ingon nga nahiusa kita kay Kristo, we are now aspiring for righteousness, for holiness, for patience, devotion, love, and self-sacrifice. Mao na kini sa una, ato ra gyud sarili atong aim, ang ato nga goal sa kinabuhi. Pero karon kabalo na mo tan-aw sa uban, no? Para sa kahimayaan sa atong Ginoo. How non-believing seek things. Unsa man ang mga wala diha sa Ginoo nagapangita, naga-secure sa mga butang niining kalibutan. Kung imong tan-aw ni gala, ang mga tao nga ang kinabuhi wala diha sa Ginoo, mao kini ang realidad. They are earthbound, secular, materialists ng mga klase pagkinabuhi. Mao kini siya ato makita. Ang ilahang hunahuna para lang yun taman rin sa kalibutan. Di yun mo lampas human sa kamatayon. Ang ilang hunahuna nga pagmamatay na, tapos ng tanan, no? Wala na ipaglaom, wala na. No? Dinhi ra gyud taman, period. Pero dili kana mao ang realidad. They operate in a world of taste, see, and feel. No, mao kana siya. Kuan kag kalibutanon o diri ra gyud taman ang iyang kuan. Wala siya, wala mo mulampos sa ikaduhang kinabuhi ang mga handom para sa tao nga wala diha sa Ginoo. They spend all their time trying to keep body and soul together. No? Kung mahimo pa, di na lang yun mamatay. Mo na, kung pwede pa paliton ang kinabuhi, palit na. Kung pwede pa lang mag-angkon og private nga doktor nga makapugong sa kamatayon, ay wa, nagibayaran na. No? Kidaghan kwarta. Pero hinumduman na ito igala, dili ka na mao ang biblikanhon nga klaseng pagkinabuhi, because in reality we are just temporal niini nga kalibutan. No?
unsa sila nagapangita mga butang ang wala diha sa Ginoo. Sumala sa atong hibaluan, they're earthbound, secular, materialistic. They are operate in a world of taste and see and feel. So, mao kana siya kung imong tan-awon dinhi sa Matthew chapter 6 verse 31. Iyon ang pulong sa Ginoo. Therefore, take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? Asa man ta og makaon, asa man ta og mabisti, asa man ta og asa ta niining mga butang. Na kung imong tan-aw ni gala, iyon sa verse 22, for after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have a need of all these things. Kining mga butanga gipangita kanunay sa mga hintil, mga tao nga wala makailang Dios, mga tao nga wala magsalig sa Dios. Now, kabalo kay gala, dili lang kini ang Gentiles ang kamatuoran nga nagkinabuhi nga materialistic, kay earthly bound lang ang ilang pagkinabuhi. But even ang mga tao bisan nakabalo sa truth pero wala niya gi-internalize, wala niya gi-apply ang word of God, posible nga nagkinabuhi gihapon siya sama niining klase nga kinabuhi. But unsa ang challenge sa verse 33? In Matthew chapter 6, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ang atong tagaan o unang prioridad, interest, mao ang pagsik diha sa kingdom o sa glory para sa Ginoo. Hinumdumon nato that love for God and love for material things cannot co-inhabit in the same heart at the same time and in the same degree. Dili pwede nga ang gugma sa Dios o gugma sa mga material mga butang magpuyo o anaa diha sa usa ka kasing-kasing nga pareho ang iya nga degree sa iyang pagigugma. Kung either ang i-love nimo ang God or ang mga material things nga naa sa imong kinabuhi karon. Kumusta kay gala? Do you really love your God? Willing ka ba nga gamiton sa Dios? Willing ka ba nga mubuhat sa kahimayaan sa Ginoo? Ikaw lang higala ang nakasabot o nakabalo ni ini. Now, ang challenge para kanato, we need to continue to live with our position in Christ. How to continue on living in our position with Christ? Not only by continually seeking heavenly things, but number 2, by continually setting our minds on the things of heaven. Okay? So, duha ra itong makit-an sa atong pagtuon karon. Padayon nga pagbutang sa ato nga una-una, pag-focus sa atong una-una sa mga butang nga langit nun. Ingat sa verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. Kabalo kay gala, kung imong tan-awon ngano nga gina-direct kita, gina-instrukan kita ni Apostol Pablo, it's because usually or normally nato nga mga tao, ang atong yun affection na as mga butang ni ining kalibutan. As Christian, gitudluan kita, gidasi kita, nga dili lang kita dinhi mag-focus, but we need to set our affection on the things na para sa glory sa Ginoo. Kung imong tan-aw ni gala, unsa man ang anaa kanato nga mga magtotoo, dili lang ang new aim gihatag sa Dios, but new heart. Gibag-o niya ang atong kasing-kasing. Kung imong tan-aw, daghan mga passages nga gasulti.
Sa tanan nga naa diha kay Kristo, gihimo siyang bag-o. Ang iyang kasing-kasing nga bato gihimo nga humok o gihimo nga unod, no? Affections are to set on things above, a heart that is encouraged in obedience to God, to God's authority, and mind that is set its hope in divine reality. Mao kana siya. Kasing-kasing nga na preparar sa pagsunod, sa pagbuhat, unsa man ang makalipay sa iyang Ginoo. We will see this world against the background of the large world of eternity. Unta, nga kita nga mga Kristohanon, kita nga nagtuo o nagtugyan sa itong kinabuhi diya kay Kristo. Ang ato usab nga makita, suppose, niini nga kalibutan, dili lang purely nga sa mga butang, dinhining kalibutan na bat, tanaw na to against the background of the large world of eternity. Unta, ang ania ka nato karon, magamit na to for the glory of God. For the second life, the next life, nag-prepare sa Ginoo ka nato. Hinumdum mo nato igala, nga ang tanan natong ma-perform in this life, mao kining mga butang nga atong ma-expect, nga makit-an unya nato sa ikaduhang kinabuhi. Ha? Unsa kining mga butang? Our spiritual blessings. Ang blessing sa Ginoo dili kini limitado blessing karon lang. Even after niining kinabuhi, padayon ang Ginoo naga-bless. Our spiritual hope, dili lang naglaom kita nga i-bless sa Ginoo in this world, but also ang atong kalauban someday nga iya kitang kuhaon og dalon dito sa iyang gikarian. Our Savior's desires. So unta mao kini ang ato nga pinitik sa kasing-kasing. Unsa ang desire sa atong Savior, sa atong Dios, ato unta nga sundon og himuon, rather than on the things that are only physical and temporal. Of course, I do not say nga always na lang pang Ginoo, no? Kay ning apat sa kalibutan, magkinabuhi kita normally, maglikay sa kadautan o mag-aspire sa pagbuhat sa mga butang nga makaglorify sa atong Ginoo, sa atong Master. Samtang niya kita ning temporary nga puloy-anan din sa kalibutan. Samtang niya pa kita ning temporary nga lawas nga subject sa pagkadunot. Gamiton na to kining kinabuhia para sa paghimaya sa atong Ginoo. Reasons why we need to set our minds on the things of heaven. Sa mga rason. Una, because our life is hidden away with Christ in heaven. Ang atong kinabuhi is natago diha kay Kristo. Safety ni Kristo ang atong pagkinabuhi. No? So mao kana siya. That's why we need to set our minds, our focus on heavenly things. Kaya atong kinabuhi na gitaguan o preparado na nga muuban diha sa Ginoo. Ingon sa verse 3, "For ye are dead, and your life is hid with Christ in heaven." Kung patay na kamo uban kay Kristo, o ang inyong kinabuhi karon naa na natago, united in Christ. Our life is far more than safe as a deposit locked in a bank vault. Our life is one with Christ who is in the bosom of the Father. Daghan nga mga adunahan ining kalibutan na ang ilang wealth, ang ilang treasure, ilang gitaguan, gi-safety, gihimo nilang gitaguan dito sa mga safety vault sa mga bangko aron nga dili basta-basta makawat or dili basta-basta makuha sa mga intruders. But kinumdum na to ang atong kinabuhi, mas sobra pa ka safety ni ana. Our life is hid
in Christ in heaven. Timan ana to kana. In fact, ingon sa John 14:19, yet a little while, and the world saith me no more, but ye see me, because I live, ye shall live also. No? Kamo ang kalibutan di na makita sa ako. Mangita sila sa ako pero di na makitaan. Pero kamo nakakita kanako. Tungod kay ako nabuhi, kamo usab mabuhi. That's a promise. Wow. Amen. No? Kung unsa kita karon, hinumdumon nato natay kalauman, natay hope. Number 2, our life will be revealed in the near future with Christ's glory. So, atong hinumdumon, nganong iset na to atong mind on the things of heaven, tungod kay later on, in the near future, kita i-reveal sa Ginoo ingon nga iya usa sa iyang mga katawhan. Ingon sa verse 4, when Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Praise God. So, higala atong hinumdumon. Gani ining kinabuhi dili kita mohangtod sa hangtod. Gahulat kita nga moabot ang atong master, moabot ang atong manluluwas ug iyang tubson ang atong kaning lawas nga madunoton, ilisda niya sa dili na madunoton. Gihatagan kita ni anang paglaom tungod kay ikaw, ako, o ang tanan nga nagsalig kay Kristo. Gitagaan niya ang assurance someday. Kung buhi pa kita sa pag-abot niya, kining lawas, kining vile body, nga niya ka na to. I-change niya into heavenly body. Mao ka na siya higala atong hinumdumon. Nga promise sa Ginoo nga ato dapat huptan. In fact, dinhi sa Philippians chapter 3 verse 20, ingon siya, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Our conversation, our citizenship, ang atong kinabuhi, kita tag-iya sa langit o tagalangit, o kita usab magkinabuhi, suppose kinabuhi ingon nga tagalangit. Since God raised us with Christ, and we are already as good as seated with Him in heaven, we should keep seeking heavenly things. Padayon kita sa pangita, sa pagbuhat, sa mga butang nga iya sa Ginoo, ug padayon sa paglikay sa mga butang nga dili makaglorify diha sa atong Ginoo. So hinaot nga ang Dios nagapanalangin sa iyang pulong diha sa inyong kasing-kasing. Salamat higala sa inyong pagpaminaw. Padayon kamo sa pagsunod hangtod nga tagaan pa kita sa oportunidad sa Ginoo nga makapadayon sa pag-serve kaniya. Atong buhaton ang dapat, likayan ang dili maayo, o kanang tanan para sa kamayaan sa atong Ginoo.